I test. Magandang umaga po. Maybe tayo sa malakas ulan. So, konti lang. Malo. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin tayo. Malaming Ama na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at kawasak. Salamat po sa pagkabay aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamitan ng tulong ng Aral na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at yaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 6. Matthew 6:19. Uh, 19 hanggang 21. 21. 19 hanggang 21. Basahin po natin na sabay. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipang kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Verse 19, right? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Sa lupa, right? Verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ang mga kayamanan sa langit. Sa langit. Kakaiba, right? Sa lupa o sa langit. Ngayon, isipin natin kung paano tayo magbibigay ng offering sa pamagitan ng pera na ibinigay sa atin ng Diyos. I think it's been a long, we don't learn about the offering. Sa tingin ko po, matagal na po yung huling pag-aaral natin patungkol sa offering. Ang offering ay simula ng buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Maaari tayong magkaroon ng katapangan sa harap ng Diyos kapag nagbibigay tayo ng offering. Maaari itong maging isang barometro ng ating pananampalataya. Ito ay dahil ang pera at ang ating mga puso ay konektado. Verse 21, right? Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So many, especially newly saved, you don't have an idea about the offering. Kaya yung mga bagong ligtas po, wala pa po kayong alam patungkol sa offering. So you need to have a right
view about the offering. Kaya dapat magkaroon kayo ng tamang pananaw patungkol sa offering. So today, the lay of treasure in heaven with this topic. Kaya ngayon po yung pamagat ng ating pag-aaralan ay magtipon kayo ng kayamanan sa langit. So how can you lay up treasure in heaven? Paano tayo makakatipon ng kayamanan sa langit? po, ang pera at ang puso ay magkaugnay. Ang handog ay ang sukatan kung tayo ay umasa sa material na bagay o sa Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung saan nakalagay ang ating pag-asa. Ang taong mas nagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos ay may hirapang magbigay ng offering. Opo ba? That's why ang offering ay nagiging sukatan kung ang isang tao ay umaasa sa pera o sa Diyos. That's why maaari itong maging isang barometro ng ating pananampalataya. Ito ay mahalagang bagay sa ating Christian life. Una, pag-isipan natin tungkol sa kahulugan ng offering. May halimbawa sa Biblia para sa offering. Si David ay naghanda para sa pagtatayo ng templo kasama ang mga tao. At sa panahong iyon ay naghandog sila ng may masayang puso. Buksan mo ang Biblia. Unang Kronika, chapter 29. Unang Kronika 29, 13, verse 13 and 14. Unang Kronika 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malulhating pangalan. Ngunit sino ba ako? At ano ang aking bayan na kusang mapaghahandog ng ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng offering. Ang offering ay magpapahayag na ang lahat ay mula sa Diyos. At ang offering ay may tuturing ding pagpapalik sa Diyos ang mga bagay na siya mismo ang nagbigay. So verse 14, right? Sinabi ni David, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang magkapaghahandog sa ganitong paraan? David was so thankful, right? He and his people gave offering, a lot of offering to the Lord. Si David po ay nagpapasalamat dahil yung mga tao ay nagbigay po ng handog sa Panginoon To build the temple. Right? na para maitayo yung templo. At sapagkat ang lahat ng bagay ay nangmumula sa iyo. Ang lahat ng bagay ay nangmumula sa iyo. At ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Ito ay tunay na offering.
dapat natin malaman na lahat ng mayroon ako ay ibinigay sa akin ng Diyos. Apo ba? Apo ba? Tama. Ang aking mga talento, katawan, karunungan, pera ay ibinigay sa akin ng Diyos. Tama. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto, chapter 4. unang Korinto, chapter 4, 7. Chapter 4, 7. unang Korinto. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Yeah. Of course, everything we have, received from God. Opo, lahat ng bagay ay tinanggap natin sa Diyos. If God does not allow, we don't have anything. Kung hindi ito pinahintulot ng Diyos, wala tayong anuman. Kaya ang offering ay ang pagpapahayag na inaamin ko na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. At lahat ng bagay ay sa Diyos. Okay po? Naintindihan niyo po? Kaya ang offering ay hindi pagbibigay ng iyong mga bagay sa Diyos, ngunit pagpabaling ng mga bagay ng Diyos sa Diyos. Naintindihan niyo po? Ito ay importante. Tapa? Ang offering ay hindi na pagbibigay ng inyong mga bagay sa Diyos, ngunit pagpabalik ng mga bagay ng Diyos sa Diyos. Dahil ng bagay ay nangmula sa Diyos. Okay po? Hindi pagbibigay, kundi pagpabalik. Pagpabalik. Ang paghahandog ay hindi pagbibigay ng sariling pag-aari, kundi pagpabalik lamang ng sa Kanya. So, you need to have a right view about offering. Oh. Kaya kailangan niyo po magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa offering. At ang tunay na born again Christian lang ang makakapagbigay ng offering. Sapagkat ang tunay na pasasalamat ay nangmumula lamang sa taong tumanggap ng kaligtasan. That's why David, right, gave thanks to the Lord. Kaya po si David nagpasalamat sa Panginoon. Unang Kronika 29. Balikan natin. Unang Kronika 29. Verse 13. Verse 13. 29, 14. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malulhating pangalan. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Okay? Dahil sa kasalanan at dahil sa kaligtasan. Ang mga hindi naligtas na tao ay hindi karapat-dapat na magbigay ng offering. Ano ang matatanggap ng Diyos mula sa isang kaluluwang pupunta sa impyerno? Apo ba? So, if you are not sure salvation, you don't need offering. You don't need to give offering. Kaya kung hindi po kayo sigurado sa kaligtasan, hindi po kailangan magbigay kayo ng offering. First, you have to sure salvation. Una po, kailangan niyo po masigurado yung kaligtasan. God doesn't want to receive offering from the person who
is not saved. Ayaw tanggapin ng Diyos yung offering sa mga taong hindi ligtas. Pero ang offering ay masasabing isang malaking pribilehiyo ng mga naligtas na Kristiyano. Ito ay malaking pribilehiyo sa atin. Okay po? May maraming uri ng offering. Pag-isipan natin. Una, pag-isipan natin ikapo, tithe, ikapo. It's the first, the most important offering. Ito po yung una at pinakamalagang offering. Ikapo, ito. Alam mo, ikapo, tithe, ikapo. Sampu, ay sampu, ibig sabihin, sampu lahat. Ito ay pagpapahayag na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ng bagay ay nangmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa sampu. Naintindihan po? Ito ay pagpapahayag na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay nangmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa sampu. Okay po? Kagaya ito, you have a 10 sampu. May sampu. But isa, among 10, you give isa sa Diyos. You return one to God among 10. Okay po? Ito ay isang practical na pagpapahayag na ang 100% ng ating buhay ay pag-aari ng Diyos. Halimbawa, okay, sa kitang 1,000 peso, nagpabalik ng 100 peso bilang ikapo. Madali, right? Naintindihan, madali? 10 among 10, isa. Give it to the Lord. Okay po, madali? You can calculate 10%, right? 10%. Madali? Ito ay ibinibigay ng kusang loob at may pasasalamat, hindi upang pagkatanggap ng kapalit. Kailangan kusang loob at may pasasalamat. Right? At 90% na ipinakatiwala sa atin. But you have to understand, you can use 90% according to your own way. Hindi tama. Pero kailangan po natin maintindihan, yung 19% kung gagamitin po nito, ito para sa inyong sarili, hindi po ito tama. 90% also we have to use for the glory of God. Yung 90% po ay kailangan din po natin gamitin para sa kalulatian ng Diyos. Okay po? But 10%. First, we have to return to God first. Pero una po, yung ikapo ay kailangan muna natin ibalik sa Diyos. Importante bagay, una, 10% muna sa Diyos. Ang ikapo ay hindi lamang isang batas na ibinigay kay Moses. Bago tinanggap ni Moses ang kautusan, umiral na ang ikapo. Ang unang paglitaw ng ikapo sa Biblia ay nasa Genesis chapter 14. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 14. 14 verse 18.
Genesis 14, verse 18 hanggang 20, 18 hanggang 20. Ito, basahin po natin ng sabay-sabay. At si Melkisedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasan Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasan Diyos, na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos, na nagbigay ng iyong mga kaway sa iyong kamay, at binigyan ni Abram ng ikasampung bahagi ng lahat. May isang tao, right? Melchizedek. Ito ay unang ikapo sa Biblia. Si Abraham, right? Si Abraham ang unang nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Hindi ito inialay ayon sa batas ng Diyos. Hindi ayon sa batas ng Diyos. Ngunit kusang loob na inihandog. Right? Kusang loob na inihandog. Si Abraham. Right? Ang importanteng bagay sa ito, sino ang Melchizedek? Sino? Ito ay importante. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 7. Hebreo chapter 7, verse 1. Hebreo chapter 7, verse 1 hanggang 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Itong si Melkisedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasan Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay binihagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nanatiling pari magpakailanman. Yeah, you mentioned Genesis chapter 14, right? Verse 2, sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Unang ikapo sa Biblia, right? Melchizedek ay hari ng katuwiran, hari ng Salem, hari ng kapayapaan, walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, di walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Anak ng Diyos, right? Siya ay nananatiling pari magpakailanman. Right? Sino siya? Si Jesus. Tama, si Jesus. Si Melchizedek ay tumutukoy kay Jesus Kristo. At ang tinapay at alak ay kumakatawan sa katawan at dugo ni Jesus. Genesis chapter 14, right? Ang pagpapala ni Melchizedek para kay Abraham ay nagpapaliwatik na si Jesus ay nagbibigay ng makalangin na spiritual na mga pagpapala sa mga banal. Ito. Ang unang ikapo ni Abraham ay kusang ibinigay bilang pasasalamat sa tagumpay ng Diyos sa digmaan at para sa mga pagpapalang natanggap niya mula kay Melchizedek. Naintindihan niyo po? Sa makatuwid, ang mga ikapo o offering na ginawa ng mga tao hindi nagkaranas ng biyaya ng Diyos at ang pag-ibig ni Hesus Kristo ay walang kinalaman sa Diyos. At kahit na ito ay isang offering ng Kristiyano, ito ay walang kabuluhan kung ito ay ibinibigay ng nakakawian at hindi ng pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa Diyos.
po, kailangan usang no at pagpapasalamat. May isa pang halimbawa sa Biblia, ito ay ang panata ni Yakob sa Bethel. Genesis chapter 28, Genesis 28, verse 21 and 22. Genesis 28, 21 and 2. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon, ang Panginoon ang magiging aking Diyos, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat na ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Sinabi ni Jacob, right? Sa lahat ng 22, sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Right? 10 bahagi. Nagbigay si Jacob ng 10 bilang pasasalamat sa kaariwan at pangako na sasamahan siya ng Diyos. Ito. Kaya ang 10 ay hindi patas ng lumang tipan lang. Ito. At nag-utos din si Jesus ng 10. Si Jesus din nag-utos. Mateo 23, sa mga Biblia, Mateo 23, verse 23. Mateo 23, verse 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapugkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerbabuena, na anis at ng komeno, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. It says about Jesus criticized the hypocrite over the Pharisee. Sinasabi po dito na pinuna po ni Jesus yung mga mapagkunwari ng mga pariseyo. The Pharisee, right? They did their best in the tithe. Yung mga pariseyo po, ginawa po nila yung makakaya nila para sundin yung ikapu. Nag-ika po kayo, okay? But they did it, right? By hypocrite. Pero ginagawa po nila ito nang nagkukunwari, Without their heart. nang walang tunay na puso. But sinabi ni Jesus, right? Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Okay? Ibig sabihin nito, ang 10 ay isang bagay na sinabi mismo ni Jesus na dapat gawin. Dapat gawin. Pero hindi tama ang pagbibigay ng 10 para lamang matupad ang batas o ipakita sa iba. Hindi tama. Pinuna ng Diyos ng Israel na hindi nagbigay ng 10 at offering sa pagsasabing ninakawan nila ang Diyos. Ninakawan nila ang Diyos. Bakit? Buksan mo ang Biblia, Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Naklat po ng Malakias, chapter 3. Verse 8 hanggang 10. Malakay chapter 3, 8 hanggang 10. Okay po. So, huling Biblia sa Lumang Tipan. Malakay chapter 3, 8 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nananakawan ba ng Diyos? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan?
sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y sinumpa ng isang sumpa, sapagkat nanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayon subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Verse 8, right? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Kayo may ninanakawan ninyo ako. Israelite, right? They couldn't understand why we store. Hindi po maintindihan ng mga Israelita kung bakit sila nagnanakaw. Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. We learn, right? Lahat. 10 means lahat. Lahat, we learn, right? 10, lahat belongs to God. Lahat po ng ikasampu ay kabilang sa Diyos. Even though we have a 10, it's not ours. Kahit may kasampu tayo, hindi po ito sa atin. So say with the creature, 10 is not ours. Kaya sa mga ligtas na kristyano, na yung mga isampung bagay ay hindi sa We atin. receive the 10 from God, right? Tumatanggap po tayo ng kasampu sa Diyos. And we admit that this 10 also belongs to God. At ipinagkatiwala natin yung 10 na ito ay para sa Diyos. So to express our faith, we just give one to the Lord. Pero para ipahig po yung ating pananampalataya, yung isa po ay bibigyan natin sa Diyos. It's our expression of our faith. Ito po yung ating pagpapayag ng ating pananampalataya. But Israelite, right? They didn't give a tithe. Pero yung mga Israelita, hindi po nila ito ginawa. What do you mean? They, right? It's a storing casting, right? It's a storing casting, right? Ito po yung pagnanakaw sa Diyos. That's why Bible say, ninanakawan ninyo ako. Sinabi ng Diyos. Yan. Kaya ito, if we don't give a offering, kaya ito, ay story, minsan ito ay nangyari, right? The father give a lot of snack to bata. Yung tatay po nagbigay ng maraming merienda sa bata. Right? Ibinigay ng magulang ang lahat ng ito. Humingi siya ng kahit isang piraso lang. Right? Give me isa lang. Pero, anong nangyari? Ipinagtamon ng bata. Iniisip na pag-ari niya ang lahat. Ayaw. Ang lahat akin. Sa akin. Tama? Parehong situation, right? We have a tendency, we think, lahat sa akin. Pagnanakaw. Paging pagnanakaw, right? At kaya ito, Father give to point to bata. Yung tatay po nagbigay po ng barya sa bata. But bata, anong nangyari? He fell down on the ground. Pero yung bata po ay nadapa. But isang point entered to the canal. Pero yung barya po ay nahulog po sa kanal. But what he say? Pero ano po yung kanyang sinabi? Sayang, nahulog ang barya para sa alay, para sa offering. Hindi na ako makapagbigay. At the other, pinili niya ang merienda, ang natirang barya. Right? Father gave, right? Isa merienda, isa alay. But he just died, right? What's una? Anong una? Merienda una, right? Kasi walang
walang offering. Walang offering. Minsan ito ay nangyari sa atin, right? Malagang bagay. Ano ang una? Anong merienda o offering? Pero masusupong natin ang Diyos sa pamagitan ng ikapo. Kung ibibigay natin ang lahat ng ikapo, ang Diyos ay nagbubuhos ng pagpapala para sa atin. Right, Malachi chapter 3. Verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon. Sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon. Actually, it's not allowed, right? We test God. It's not allowed. We shouldn't test God. Dapat hindi po natin sinusubok yung Diyos. But in the Bible, God allowed only one this time. We can test God. Pero sa Biblia po, pinahintulutan niya po to. Ano po? Dito, right? Ikapo. God allowed it, right? Kayo'y subukin ninyo ako ngayon. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagian. Yeah. If we do try, God will accomplish this promise. Kapag nag-ikapo po tayo, tutupurin po ng Diyos yung kanyang pangako. Pero hindi tayo dapat magbigay ng ikapo para lamang makatanggap ng pagpapala. Right? We have to give it high because we really give thanks to the Lord. Kailangan po natin magbigay ng ikapo dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. We really believe all things from the Lord. At tayo pinaniwala na ang lahat ng bagay ay nagbumula sa Diyos. At kung hindi tayo magbibigay ng ikapo, bubutasin ng Diyos ang iyong bulsa. Ito ay nangyari. Hakkai chapter 1. Hakkai chapter 1. Hakkai chapter 1, 3 hanggang 6. Hakkai chapter 1. Hakkai meron bago Zechariah. Chapter 1 hanggang chapter 1, 3 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nanatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti, kayo kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog, kayo umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan, kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan, at kayo'y tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Noong panahon ni Propetang Hagay, hindi iniisip ng mga Israelita na muling itayo ang templo kahit ito'y buho. Sa harip, inuna nila ang pagtatayo ng sarili nilang mga bahay. Dahil dito, hindi nila natanggap ang pagpapala ng Diyos. Kahit masipag silang magtrabaho at kumita, lagi silang nakukulang. Ito ay lang. Parang naglalagay ng pera sa isang supon na may butas. You have experience, my hole in your pocket.
Kayo po, nakaranas na ba kayo na yung bulsa may butas? But you put the money, At naglagay kayo ng pera? anong mangyayari? Wala na. Ito ay nangyari. Ito ay nangyari sa Israelita, pero it can also happen in our Christian life. Pero mangyayari din po ito sa ating buhay Kristiyano. Pero maaari mong maranasan ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng buong ikapo. Actually, it's possible or saved Christian can give a tithe. Sa katunayan po, dapat lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay magbigay po ng ikapo. Maybe you can say, oh, I don't have a income. Madalas sabihin mo, wala akong kinikita. I'm student. Bata pa ako. But sometimes you receive also pocket money from your parents. Minsan po, binibigyan po kayo ng baon ng inyong magulang. Sometimes you buy some merienda. Tama? Yeah. Then you even small amount can give a tithe. Na kahit maliit po, pwede po kayo magbigay ng ikapo. Because you are using money in this world, right? Dahil ginagamit po yung pera sa mundong ito. You have a money, right? Na may pera kayo. So anybody can give a tithe. Kaya kahit sino man ay magbigay po ng ikapo. But 10%, right? You can give a 10%. What's my one person have a halimbawa 1 million. Halimbawa po yung isang tao may 1 milyon. But one person has a 10 peso. Pero yung isang tao mayroon pong 10 Give a tithe, who is more difficult? Giving a tithe, who is more difficult? So para magbigay ng tithe, sino po yung If you have a 1 million, you give a 100,000 na kung may 1 milyon ka, magbibigay ka ng 100,000. because 10%, right? Dahil 10%. So you have a 10 peso. How much you have to give a tithe? Magkano po yung ibibigay po ninyong tithes? Isang peso lang. Mahirap, isang peso? Siguro, mas madali, isang peso? Tama ba? That's why anybody, save the Christian, can give a tithe. Kaya sino man pong ligtas na Kristiyano ay magbigay po ng tithes. Palagang bagay. Ano ang una? Ito ay isang story. One day, father and son driving in the highway. Isang araw po yung mag-ama po na ay nagmamaneho sa kalsada. A very hot summer season. Pero napakainit po. That's why the bata asked, oh, father, I want to buy ice cream. Kaya yung bata nagtanong sa tatay na gustong bumili ng ice cream. That's why the father gave 10 peso to buy the ice cream. Kaya yung tatay po nagbigay ng 10 piso para bumili ng ice cream. And the bata went to the ice cream shop. At yung bata ay bumili ng ice cream. But after that, he don't bring ice cream. He don't bring ice cream. Pero hindi po niya dala yung ice cream. Oh, why you don't have ice cream? Bakit hindi mo dala yung ice cream? The bata say, oh, I cannot buy ice cream by 10 peso. Sabi ng bata na hindi ako makakabili ng ice cream sa buwitan ng 10. Oh, why? So ice cream, as I know, ice cream 10 peso. Na bakit? Dali yung ice cream 10 lang. Then he say, Father, when you gave 10 peso, I decide I give a tithe 1 peso. Sabi ng bata sa kanyang tatay, pagbigay mo sa akin ng 10, na yung piso ay bibigay ko sa Diyos. So I have a 9 peso. I cannot buy ice cream by 9 peso. Na kaya meron lang akong siyam, kaya hindi ako makakabili ng ice cream. Naintindihan niyo po anong situation? Yeah. That's why, okay, I understand. Let's go to ice cream shop together. Kaya sabi ng tatay, Tram, pumunta tayo sa ice cream shop. Then the father explained to the shop owner what happened. Kaya pinaliwanag po ng may-ari, ng tatay dun po sa may-ari ng ice cream shop. Then the shop owner, ice cream shop owner, oh, you are very good boy. Kaya sinabi ng may-ari, ikaw ay mabuting bata. Okay, I will give you malaking ice cream. Ngayon, bibigyan kita ng malaking ice cream.
double, yeah, triple amount I will give you. And you don't need to pay free At hindi mo to kailangan bayaran, libre na ito. because you are good boy, good boy. Dahil ikaw ay mabuting bata. Naintindihan po? Yeah, ito ay important. God look at us, right? Na yung Diyos ay nakatingin sa atin. God also look at us, right? God knows our heart. Alam ng Diyos yung ating puso. God will bless more, right? Pagpapalain tayo ng Diyos ng marami. Alam na alam mo ang iyong kita, maaari kang magbigay ng ika-10 sa pamamagitan ng pagbibigay ng ika-10 ng iyong kita, buwan-buwan o lingguan. Ito ay ika-10. That's why you can be more blessed if you live, practice ika-10. Kaya higit po kayong pagpapalain kung sasanayin po ninyo na magbigay ng ika-10. Okay po. And also, there is also Sunday offering. At meron din pong na Sunday offering. Sunday offering. It's called Thanksgiving offering. Ito po yung tawag na pagpasalamat. Deuteronomio chapter 16. Sa mga Biblia. Deuteronomio 16. Verse 16 hanggang 17. Deuteronomio 16. 16 and 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 ulit sa isang taon ng iyong mga kalalakihan ay harap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Huwag silang harap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa mga lumang tipan, ang Israel ay hindi dapat umarap sa Panginoon na walang dala. Right? Verse, yeah. 16, right? Huwag silang harap sa Panginoon na walang dala. Right? Gayon din, kapag nagsisimba tayo sa linggo, hindi tayo dapat sumama ng walang dala. Dahil ang pagsisimba ay nangangahulugan ng paglapit sa Panginoon. Ang Sunday offering ay ginagawa na rin ng unang iglesia. Buksan mo ang Biblia 16, unang Corinthians chapter 16. Unang Corinthians chapter 16, verse 2. Unang Corinthians chapter 16, verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. It's a Sunday, our time. Sunday, right? Sunday is called the Lord's Day. Lord's Day. Yung linggo po ay tinatawag na araw ng Panginoon. Because the Sunday is the day Jesus was resurrected, right? Na dahil po yung linggo, yung araw na si Jesus ay muling nabuhay. Ito ay unang araw ng Sanlinggo. So, ang Sunday offering ay nasasabing pagbibigay ng ating puso sa Panginoon. So, Sunday, right? By giving Sunday offering, we give our heart to the Lord. Kaya sa pamagitan ng pagbibigay sa Sunday, ay binibigay po natin yung puso sa Diyos. Then, of course, God look at our heart. At syempre po, tinitignan ng Diyos yung ating puso. That's why, even kunti lang, you also practice Sunday offering. It's
the way you can be more blessed. Kaya kahit konti lang po, magbigay po kayo ng Sunday offering sa pamamagitan nito, ay pagpapalain po kayo. And also, meron offering, there is special offering for the special purpose. At meron pong special offering po. It's meron the construction offering. So meron pong na construction offering. At the time of David, right? David and Israelite, they offer to build the temple, right? Sa panahon po ni David, na yung mga Israelita po at si David ay nag-offering sila para itayo yung templo. Unang Kronika 29, balikan natin. Unang Kronika 29, 6 hanggang 9. Unang Kronika 29, 6 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang maggagayoy, nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga puno ng mga sambahay ng mga ninuno, gayon din ang mga pinuno ng mga lipi ng Israel, at ang mga punong kawal ng mga libu-libo at daan-daan, pati ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. Nagbigay sila para sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ng ginto, ng 5,000 talento, at 10,000 tariko ng ginto, at 10,000 talentong pilak, at 18,000 talentong tanso, at 100,000 talentong bakal. Sino mang may mamamaling bato ay binigay ang mga ito sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng pag-iingat ni Jeel na Gershonita. Pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog sapagkat sila'y mga dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Verse 3, right? Nang kayo'y nagbigay ng mga kusang loob na handog. Right? Ito ay importante. Kusang loob. 7, nagbigay sila para sa paglingkod sa bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, ito ay templo ng Diyos. Verse 9, pagkatapos ay nagalagang bayan, sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog, sapagkat sila'y may dalisay na puso, na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. That's why David and all Israelite, they were very happy Na kaya yung mga Israelita at si David ay nagalak because they could offer a great offering willingly. dahil nakapaghandog sila na may kusang loob. Dahil may kusang loob, masaya, nagalak. Right? So, our time, sometimes we have the situation, we have to build the church building. Kaya sa atin din po, may pagkakataon na nagtatayo tayo ng church building. Our Cavite Church, we have already church building, right? Yung Cavite Church po, may sarili na po tayong building. It was built 2011. Ito po itinayo noong 2011. It's been a long time. It's built, right? Matagal na po. But how we could build this church building? Pero paano po natin naitayo itong building na to? The money just fall down from heaven? Na yung pera ay nahulog lamang sa langit? Oh, Hindi we po. could build this church building by offering, Na yung church building na ito ay naitayo sa pamamagitan ng offering. by construction offering, right? So at that time, many brothers and sisters in the Philippines, also many brothers and sisters in Korea, offered construction offering. Kaya maraming kapatiran po sa Pilipinas at Korea nag-offering. That's why we have this church building, right? Kaya meron po tayong magandang building po. And we have also Tanawan, Batangas, Little Center, right? Malaki, right? How we could build the Little Center? Kaya paano po natin naitayo yung retreat center? For the Little Center construction, many brothers and sisters offer. Kaya para may tayo yung retreat center, marami din mga kapatid na nag-offering. All Philippine church, brothers and sisters offer, right? Buong Pilipinas po ng mga kapatid, nagbigay po sila. At the time, many brothers participate in offering, At right? maraming mga kapatidan yung nakipag-participate po. And also, a lot of among the Korean brethren also offer
At yung mga kapatid sa Korea ay nagbigay din. They never been here, but they offer, right? Na hindi sila nakapunta dito pero nagbigay sila For the gospel. para, Gospel. Right? para po sa ebanghelyo. And then, uh, we, even we don't need to build the church building now, but we have many mission branch, right? Pero ngayon, kahit hindi po natin magtayo ng church building, pero marami po tayong mga mission branch. Mission branch, right? They are very weak in the You- faith. Yung yung ating mission branch ay mahihina pa po. They are very small number, right? Sila po ay konti lang. That's why sometimes they need a gathering place. Kaya minsan kailangan po nila ng pagtitipunan. Then we have to support them, help them. Kaya kailangan po natin silang tulungan. At that time, we also need to offer construction offering. Kaya kailangan din po natin mag-offering po. We have a plan. We have a mission branch in Ternate, right? Kaya may plano po na yung mission branch natin sa Ternate, Ternate, but of course, the small number gather. pero konting bilang lang po yung nagtitipon. Around the 10% lang. Na nasa 10 po. But most of the people are newly saved, very weak. Pero karamihan po doon ay bagong ligtas. But Kaya our mahirap. gathering place, medyo mahirap. Pero yung pinagdadausan po ay mahirap po. We gather outside in front of the house, but rainy season, the heavy rain, mahirap gathering outside. Kaya nagtitipon po kami sa labas ng bahay, pero kapag tag-ulan, mahirap po magtipon. That's why now we gather by setting the foldable tent. Kaya kami po yung nagdadaos sa labas sa punggitan ng tent. But it's very small. Pero napakaliit po nito. And also the floor is the muddy in the case of the heavy rain. At maputik po doon. That's why we have a plan. We put the cement floor and then we build the temporary tent, big tent. Kaya nagplano po kami na simentohin po namin, tapos maglalagay ng temporary na tent. Of course, it's small, right? But we need to support. Opo, maliit lang, pero kailangan po natin sumuporta. So, we have a plan. We also have offering to support Ternate Mission Branch. Kaya may offering po sa likod, para supportahan po yung Ternate Mission Branch. Dapat nating isipin ang pagbibigay bilang isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ang offering. At ang offering ay dapat ibigay sa church. Pagkatapos gagamitin ng church ang offering ng angkop para sa gawain ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. May maling kaisipan, kagaya ito, kung gagamitin ko naman para sa ebanghelyo ayon sa sarili kong isip, ayos lang na huwag mag-ikapo, huwag offering. Hindi tama. Ang offering ay dapat ibigay sa church. Then church can use a proper place. Dapat yung offering po ay binibigay sa church, tapos yung church po ay gagamitin ito para sa Ebanghelyo. So for the construction, we need to give an offering. Kaya para sa construction po, kailangan po natin magbigay ng And also offering. we need to give offering for the evangelism. At kailangan din po natin mag-offering para sa Last evangelism. time we conducted the mission in Leyte, San Miguel, Na nung nakaraan po, nagkaroon ng mission doon po sa Leyte. to conduct a Bible seminar there, right? We need a lot of budget. Para magawa yung mission na yun, kailangan po ng malaking budget. Then many brothers and sisters sacrifice their money. Kaya ibang kapatid nagsakripisyo ng kanilang And pera. also last time many brothers and sisters participate in the offering for the mission. At nung nakaraan, maraming kapatid nag-offering. Yeah, through the offering, right? Mission offering, right? We could accomplish great works of God there, right? Kaya sa pangitan ng offering ay nasikituparan po namin yung gawain ng Diyos doon. And also minsan we give an offering to help some brothers and sisters who have a difficulty. At minsan po nagbibigay tayo ng offering sa mga kapatid na may kahirapan. Anyway, there are many special offering according to the situation. So maraming pong na-offering na ayon po sa kalagayan. But the important thing,
ano ang salubin ng offering? Dapat tayong magbigay ng may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Ito ay importante. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 8. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 1 hanggang 5. Chapter 8, verse 1 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay mapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang Macedonia Church ay tumulong sa mga Jerusalem Church sa pamamagitan ng kanilang offering. Paano nila nagawa ang ganoon? Paano? Dahil napagtanto nila ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos. Napakadakila ng biyaya ng Diyos na kaya nilang gawin ang lahat para sa Diyos. Kaya sila ay nagbigay ng offering ng sagana kahit sila ay mahirap. Sila ay mahirap din. Pero nagbigay ng offering ng sagana. Kaya wala naman natin na ang kahirapan ay hindi maaaring maging dahilan kung bakit hindi tayo nagbibigay ng offering. Opo ba? Mas malagang bagay ay ating puso. Ang offering ay kumakatawan sa ating puso. Puso tayo ng Diyos kaysa sa pera mismo. Okay? What's your benefit to God? He has money, right? So, anong benepisyo ng Diyos sa pera? God doesn't want money. Right? He Yun- doesn't need money, right? Yung Diyos po, hindi po niya kailangan ng pera. He just wants our heart. Nais lang po niya yung ating puso. But our heart, we learn, right? Connected with the money. Pero natutunan po natin, yung puso natin ay nakakonekta sa ating pera. Kaya mahalaga na ang offering ay kusang loob na ibinibigay. Kusang loob na ibinibigay. Ikalawang Korinto chapter 9, sa mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 9, verse 7. Chapter 9, 7. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang bawat isa ay nagbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Okay? Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kaya kailangan nating magbigay ng offering ng may volunteeryong puso. Okay? So, hindi maganda. Ay mabigat sa kalooban. Okay? Kailangan kusang loob. Kung nagbibigay ka ng offering na may sama ng loob na puso, ito ay walang silbi. Hindi ito gusto ng Diyos. Kung wala ka, hindi tatanggapin ng Diyos mula sa iyo. Tinatanggap ng Diyos ayon sa kung ano ang mayroon ka. Verse 12, Ikalawang Korinto chapter 8, verse 12.
chapter 8, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw din sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Kung mayroong pangnanais, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay, at hindi ayon sa hindi tinataglay. The important thing is your heart, and also it depends on your faith. Na malaga po ang iyong puso at nakadepende sa inyong pananampalataya. God doesn't want to receive offering compulsory. Na ayaw tanggapin ng Diyos ang inyong offering kung ito'y All napipilitan. the offering must be done voluntary. Lahat ng offering ay dapat isagawa ng may kusang loob. May isang babae na naging magandang halimbawa ng offering sa Biblia. Sa mga Biblia, Marcos chapter 12. Marcos chapter 12, 41 hanggang 44. Marcos 12, 41 hanggang 44. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 pusing na ang halagay halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dukang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." 41, umupo siya, si Jesus, sa tapan ng kabangyaman at minasdan ang mga taong nahuhulog ng salapi sa kabangyaman. Minasdan ang mga taong nahuhulog ng salapi. Right? It means our Lord wants to see. Ibig sabihin, yung Panginoon ay nais niyang makita. Maraming mayaman ang nakulong ng malalaking halaga. Okay? Pero, putito, dumating ang isang babaeng balo at siya ay nakulong ng 2 pusing na ang halaga ay halos sa isang pera. 2 pusing, isang pera, halos sa isang pera. If we exchange the money to the peso, know how much it is? Kung papalitan po natin sa pera natin ngayon, alam niyo po kung magkano ito? 30,000? Hindi. 30 peso lang. 30 peso. 3 piso lang po ito. But anong sinabi ni Jesus? Verse 43, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong ito ay nahulog ng higit kaysa lahat ng nahuhulog sa kabangyaman. Okay? Bakit? 44, sapagkat silang lahat ay nahulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Buong kabuhayan. It's all her possession. 30 peso, it was all her possession. Right? Yung 3 piso po ay buong kabuhayan na niya. But he gave offering. Pero nagbigay siya ng offering. Jesus praised her. Jesus praised her. Kaya pinuri po siya ni Jesus. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami, ngunit tumitingin sa puso. Ang pagbibigay ng kanyang buong kabuhayan ay nangangahulugan, ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. She gave herself. Binigay niya po yung kanyang sarili. Palagang bagay ay ating puso.
maging magandang halimbawa sa atin. Nais niyang ibigay ang sarili sa Diyos. Ito ay masasabing pagpapahayag ng pananampalataya na lubos na umaasa sa Diyos. It testifies her faith. Ito po yung nagpapatotoo sa kanyang Because pananampalataya. she had the faith. Even though she gave all her possession, God will take care of her. Dahil may pananampalataya siya na kahit ibigay niya yung lahat, yung Diyos ay magsusupply sa kanya. The faith is important. Yung pananampalataya ay mahalaga. That's why she could give all her possession. Kaya binigay niya po yung kanyang lahat ng kabuhayan. Ano ang resulta ng offering? Pupunan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan mo. Buksan mo ang Biblia, Kaikan, chapter 3. Kaikan, chapter 3. Verse 9 and 10. Kaikan, chapter 3, 9 and 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Verse 9, ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Mga unang may unang bunga, right? Mga unang bunga, anong ibig sabihin nito? Ito ay kumakatawan na ikapo. Right? Ikapo. Anong una? Anong una? Okay? Unang bunga ng lahat mong ani. Anong mangyayari? Verse 10, sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at apawan ng bagong alak ang inyong mga sisidlan. Okay? Malaga na ibinigay natin ang handog ng una. Pagkatapos ay pupunuin ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Ang ating mga ikapo ay parang mga unang bunga. Philippians chapter 4. Sa buong Biblia. Pilipos po, chapter 4. Chapter 4, 19. Philippians chapter 4, 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. By pangako ng Diyos, right? Pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Napakayaman ng Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Apo ba? Pag-isipan natin, may halimbawa, ito ay blue whale. Ito ang dami ng pagkain kailangan ng isang asula balyena araw-araw. At araw-araw, pinapakain sila ng Diyos. Apo ba? Yeah. 4 to 5, kailangan 4 to 5 ton. You imagine how great amount the whale eat every day? Yan, naisip niyo po ba kung gaano kalaki yung kinakain ng whale na araw-araw? 4 to 5 ton, maybe I think the Osorio Barangay ng tao eat every day 4 to 5 ton food, I think. Siguro po sa buong Osorio po, 4 to 5 tulinada po yung kinakain So ng mga tao. one malaking whale eat every day this amount of food. But meron the whale, puton, wala. God provide lahat, right? Yung Diyos po yung nagbibigay.
kung kanyang tustusan ng Diyos ang pinakamalaking nilalang sa mundo, makakaasa ka. Ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Tama ba? Especially you are His children. Lalo na po, kayo po yung kanyang mga anak. He will provide your need, right? Naibibigay niya po yung inyong He will pangangailangan. take care of you, right? Iingatan ka po niya. But you have to give your heart. Pero kailangan niyo po ibigay ang inyong puso. At sa pamagitan ng offering, makakasama tayo sa gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Iyasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagat ito iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Ihasing mo ang iyong tinapay sa tubigan. Anong mangyayari? Maybe you think, oh, I cannot eat the bread. Madali naisip po niyo na hindi niyo po makakain yung Oh, tinapay. it's a wasting tinapay. Ito yung pagsasayang lamang. Tama? Anong ibig sabihin? Tubig. Ang tubig. So, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. You can cast your bread, you invest your money. Invest your money. So, mahasik mo yung tinapay, ibig sabihin po na invest niyo po yung pera. Saan? The place where the gospel is preaching. Sa lugar kung saan yung ebanghelyo ay pinapangaral. Pagkatapos, sapagkat ito'y iyong patatakuan pagkaraan ng maraming araw. Right? Ang ating offering ay magagamit sa gawain ng Diyos. Makikita mo na maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan ng iyong offering. Para magkabahagi tayo sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating offering. Huwag mawalan ng magandang pagkakataon na makakuha ka ng pagpapala. Maaari tayong mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng ating offering. Ang inyong buhay Kristiyano at ang inyong pananampalataya ay lalago ng mabilis kung magsasanay ka sa offering. Okay? So, laid up your treasure in heaven. Na kaya magtipon po kayo ng inyong kayamanan sa langit. Sa pamamagitan ng offering. Pinakamagandang paraan. Tama? At sa akin, may responsibilidad. Dapat kong bigyan ka ng pagkakataong offering. Dapat kong bigyan kayo ng pagkakataong makibahagi sa mahalagang gawain ng Panginoon. Dapat kitang bigyan ng pagkakataon na matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. That's why today I have a sermon about the offering. Kaya ngayon po, nagkaroon ako ng sermon patungkol sa offering. So, today, we learn what's the offering. Kaya ngayon po, natutunan po natin kung ano po yung offering. And then, each other, it tests your faith. At ito po yung nagpapatotoo sa inyong pananampalataya. But you can give the offering by kusang loob. Pero makapagbigay kayo ng offering na may kusang loob. Then God will fill all your need. Na kung ganun po, puno na ng Diyos ang lahat mong pangangailangan. So pagkatapos we have the offering box for the supporting Canante Mission Branch, building the temple, building the tent, temple,
Sa likod po, may offering box po na para po sa pagtatayo po ng tent po sa So, tent natin. 구상로, you can participate in the works of God. Through your small offering, many people can be saved there. Kaya sa pangitan ng maliit na offering, ay maraming maliligtas doon. If you don't prepare today, it's okay. Next week you can do. Na, kung hindi kayo nakapaganda ngayon, na next week po, pwede. Anyway, don't lose a great chance. I just give a chance to you. It's up to you. I don't compulse you, right? Voluntary. Okay. Kusanglo. Okay po? The pinakamahalagang bagay sa offering, kusanglo. May kusanglo. Kung ganon, may kalag sa iyong puso. Okay po? Okay po? Alalangin po tayo. Mahalaming Ama na mahabagin at pagpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.